Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na naman po si Pangulong Bongbong Marcos. Nagsasalita na naman po nang hindi yata niya naiintindihan ng kanyang mga sinasabi. Parang yung mga sinasabi niya dito, lahat bumabalik sa kanya at parang mga walang saysay naman yung sinasabi niya dahil lahat na nangyayari sa bansa natin, kasalanan niya. Siya ang punot dulo ng kaguluhan, ng nakawan ng pera ng taong bayan, yung pagiging ganid, yung pagiging garapalang pagdarambong ng pera ng taong bayan, nagsimula ang lahat sa kanya. Pero parang ito si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya alam yung nangyayari sa kanyang paligid. Siguro dahil tama nga yung sinasabi ni Pangulong BP Sara. Pangulo niya, BP Sara pa, no? Pero kasi may nabanggit si BP Sara, isa sa mga interview niya, nung siya pa nasa, or member pa siya ng gabinete ni Bongbong Marcos, nung siya dumalaw daw sa Malacanang. Alas 10 pa lang daw ng umaga, amoy alak na raw itong si Bobong Marcos. So, siguro, itong mga nakapaligid sa kanya, tuwing magpapapirma ng mga dokumento or sabihin natin meron ikikwento sa kanya, tinataon nilang itong si Bobong Marcos, may hangover, katatapos lang tumira ng kanyang maintenance, kaya wala pa sa wisyo, lutang, mga ganun ba. So, hindi niya naiintindihan yung mga nangyayari sa paligid niya. Kaya, pag in-interview, wala sa hulog yung kanyang mga pinagsasabi. So, ano ba yung ibig natin sabihin dito? So, ito, panoorin po natin itong balitang ito. Kayo na po yung humusga kung nasa tamang katinuan pa ba itong si Pangulong Bongbong Marcos. So, ito, panoorin natin. Pero, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. Dapat nang matigil ang abuso at kasakiman sa gobyerno. Yan ang malamang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng umiinit na investigasyon sa flood control projects. Pero si VP Sara, pinuna ang anyay kapalpakan ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Our people are exhausted. They are disappointed. They are angry. And as I have said before, their rage is valid. Pagod na pagod at galit na raw ang mga Pilipino sa gobyerno dahil sa kapalpakan at hindi natutupad na pangako. Yan ang binigyang Pagod na talaga po ang mga Pilipino dahil sa mga kapalpakan at mga pangakong hindi natupad. Sino ba ang sinasabihan dito ni Bongbong Marcos? Sino ba yung presidenteng tumakbo noong nakaraang eleksyon na nanalo ngayon, na nangako na sama-sama tayong babangon? Sino ba yung nangako na sabi gagawin 20 pesos yung bigas? Sino ba yung presidente nakaupo ngayon na unang araw pa lang sa pag-upo sa kanyang opisina, tinanggal yung Presidential Anti-Corruption Commission at sinimulan na magnakaw doon sa asukal? Naalala nyo, di ba? Si Atty. Vic Rodriguez, sinibak kagad yan dahil hindi niya pinayagan yung importasyon ng asukal ng pag-upo ni Bongbong Marcos. Pero anong nangyari, pagkatapos masibak ni Atty. Vic Rodriguez, nag-angkat na sila ng asukal. Dinoble pa kung ano yung pangangailangan, nadoble pa. So ngayon, nagtataka pa ngayon dito si Bongbong Marcos, kung ano ba nangyari, bakit nagkaroon ng kapalpakan yung kanyang pamumuno. Parang ang dating dito, hindi siya yung namumunong presidente. Ang nangyayari, pinupunan niya yung nagpapatakbo sa gobyerno natin, bakit puro kapalpakan at puro napakong pangako yung mga nangyayari ngayon. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa talumpati niya sa harap ng mga bise-gobernador. Ayon kay PBBM, makatwira naman ang galit ng publiko. Kaya ang utos niya sa mga lokal na opisyal, ibalik ang tiwala ng taong bayan. Bakit yung tiwala lang ang kailangan ibalik? Dapat ikaw mismo ang mamuno na ibalik muna yung mga ninakaw ng pera ng mga nakapaligid sa'yo. Kasi kinonsinti mo yung mga yan. Meron ka intelligence fund na bilyong-bilyon ng halaga. Bakit hindi mo ginagamit para tukuyin kung sino-sino yung mga sindikato na yan? Kung sino yung mga congressman, sino yung mga politiko na talagang sinasabotahe ka o talagang hindi mo lang talaga kayang batikusin yung pinsan mo dahil merong haawak na alas yan
na kapag siya ang nagsalita ay malamang malalaglag ka dyan sa upuan mo. So, yung pagiging konsentidor mo, yan yung naging problema kung bakit nagkakaganto yung bayan natin. Kasi kung hindi mo kinonsente yung tong korupsyon, kung nilabanan mo yan, hindi sana nagkakaganto na parang ang dating ngayon ikaw lang yung pinaka mahusay na presidente na lumalaban sa korupsyon. Ang katotohanan niya nang dahil sa iyo, kinonsinti mo yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya nung lumaki na yung apoy, hindi mo na kayang patayin, maghuhugas kamay ka na lang at ipapasa mo na lang yung sisi sa ibang tao tulad ng ginawa mo rito kay Vice President Sara Duterte na pinipilit ninyo na pinagsamantalahan o sabihin natin kinurakot ni Vice President Sara Duterte yung 125 million na confidential funds. Kaso 'di ba hindi yan bumenta dahil nga naka-backup yung COA at sinabi nga na wala namang ganun nangyari. Ito nang pinakanon ninyo, dinadivert nyo na ngayon sa ibang aspeto para mapagtakpan yung nangyayaring pandarambong o yung pananamantala, yung pagnanakaw sa pera ng taong bayan. So, lahat yan, kasalanan mo, wag ka naman kailangan magturo, ipabalik mo yung perang mga ninakaw bago yung tiwala. Nauna nang binanata ni Vice President Sara Duterte ang umano'y unstable na administrasyong Marcos. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Sa isang pahayag, kinwestiyon ni VP Sara ang aniyay paulit-ulit na kapalpakan ni Pangulong Marcos. Kasama riyan ang pagpili ng Pangulo kay Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker na nakatanggap umano ng suhol sa isang kasino. Tuloy din daw ang flawed judgment. Totoo naman yan isa sa mga malaking pagkakamali na ginawa ni Bongbong Marcos. Yan dapat mo pasok yung delikadesa. Dapat hindi siya pumayag na yung Speaker of the House, pinsan niya. Kasi nawawala yung check and balance. Kahit sabihin mong merong separation of power, as long as kamag-anak niya, pinsang buo pa man din niya, baka nga sanggandikit niya pa yan So nawawala yung check and balance. Nawawala na yung separation of power. Yun yung isa sa pinakamalaking pagkakamaling ginawa niya. Kasi kay Pangulong Duterte, hindi umubra yung ganyan. Nagbanta siya, mag-resign siya kapag ang ginawang Speaker of the House si Pulong Duterte. Diba? So natakot lahat ng mga congressman, hindi sinunod yung, kumbaga sinunod nila yung gustong mangyari ni Pangulong Duterte na wag si Pulong Duterte yung gawing speaker. So nagtalo-talo sila dyan. At ang ginawa na lang, pinagkatian na lang, nag-term sharing na lang si Alan Velasco at si Alan Cayetano. So yun ang delikadesa. Hindi kagaya ito nung pinipilit nung isang broadcaster kay Marcoleta na porkit andun yung pangalan ng asawa ni Marcoleta delikadesa raw na parang iwanan na o yan ang pagbigyan ng pansin yung pag-iimbestiga doon sa flood control ng DPWH. Judgment ni PBBM nang magpalit ng liderato sa Kamara at Senado. Pero kontrolado pa rin daw niya ang investigasyon sa flood control projects. Isa pa yan, yung pagpapalit ng Senate President, di ba? May kumpas din siya dyan. Kaya tingnan nyo yung nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee. Nalilihis yung pag-iimbestiga kapag nababanggit na si Romualdez. Diba? Kahit binanggit na yung 17 congressman. Isipin nyo, 17 congressman na yung binanggit ng mga diskaya. Pero hindi man lang ni isang congressman or senador, walang nagtatanong kung sino-sino pa yung mga congressman na madadagdag. Diba? Ang pinag-iinitan nila ngayon dito, yung mga senador. Kasi nga naman, mas malaking isda ang mga senador kung maidadawit nila. Hindi natin sinasabing walang kinalaman, pero kung sakaling mabigyan nga ng, sabihin natin, mapatunayan, mas malaking isda ang mga senador kumpara sa mga congressman. Pero, ang totoo talagang gumagalaw dyan sa mga proyektong yan, mga congressman. Kasi distrito nila doon ilalagay sa distrito nila yung mga proyekto ang mga senador, wala naman distrito yan kasi nationwide sila. So, mas malaki yung kapakinabangan ng mga congressman kumpara sa mga senador. Pero bakit yung mga senador ang dinadali nila? Kasi, pagdating sa impeachment,
medyo tagilid pa sila dahil siyam ang senador ng sabihin natin kumakampi kay Vice President Sara Duterte. So kahit magkaroon ng impeachment next year, magkaroon ng botohan kung makukonvict ba si Vice President Sara Duterte, malamang sa malamang madidismiss kasi 8 lang ang kailangan ni Vice President Sara Duterte para madismiss. Ngayon, yung 6 na senador na binabanggit ngayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, lahat yun pasok doon sa Duterte Block. Ngayon, kung matatanggal nila at least 3 dyan, malaki na yung posibilidad na ma-impeach ng tuluyan ito si Vice President Sara Duterte at hindi na siya makatakbong presidente sa 2028. Kaya yan ang tinatarget nila ngayon. Wala silang pakialam sa mga congressman kasi sigurado na yan. Pagdating next year, pag nagkaroon ng impeachment ulit, lahat yan pipirma para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang problema lang nila, yung Senado. Kasi medyo malaki pa yung boto ng minority bloc na pipigil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Babala pa ng bise, darating ang araw na tatawid sa Malacanang ang isyu sa korupsyon. Pero hindi nagustuhan ng palasyo ang mga biradang ito ni VP Sara. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. So wag niya pong Matagal na pong sira ang mga Marcos. Simula pa lang nung sa tatay niya, sira na yan. Ito nga lang dapat ang pagkakataon na aayusin dapat ni Bongbong Marcos yung kanilang pangalan. Pero instead na maayos, mas lalo pang pumangit, lalo pang nasira. Nagkagutay-gutay pa po yung pangalan ng mga Marcoses. Kaya nga ngayon si Senator Amy Marcos, nakakaawa pa rin siya kahit papaano. Hindi man tayo convinced sa mga ginagawa niya. Pero pinipilit niya na isalba yung kapatid niya. Pero ang punta pa rin doon dahil nga sa pinagagawa ni Bongbong Marcos, nadadamay si Senator Amy Marcos. So, hindi natin sigurado na kung ganun pa rin magiging kapalaran niya. Pero dahil nga dumidikit siya kay Vice President Sara Duterte, katapano may doon na isasalba. Yung pangalan lang ni Amy Marcos. Pero yung pag sinabing Marcos, wala. Sirang-sira na po, lalo na sa ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos. Huwag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi Kaya niya pinaiimbestiga, naguhugas kamay lang. Para pagbaba niya, hindi siya masyadong bahain ng mga kaso. Kasi sigurado yan, pag hindi si Remulla ang maging ombudsman, babahan ng kaso yan si Bongbong Marcos at malamang baka siya na yung isunod dalhin doon sa ICC, sa The Hague. Baka hindi na yan makabalik ng Pilipinas, baka doon na yan matuluyan. Hindi na rin nakapagpigil ang palasyo sa pagkukomento sa giriani na Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Giit ng palasyo, mananatiling inosente ang mga dinadawit sa isyong ito hanggat walang nahahatulang guilty batay sa mga ebidensya. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo. Kundi sa Dito tingnan nyo, parang pinagtatanggol dito ni Manang Claire Castro itong si Romualdez. Akala ko ba may separation of power ang executive tsaka ang legislative? Pero bakit dito ikaw ang nagsasalita in behalf of Romualdez? Di ba dapat hindi? Nandiyan ka as press secretary, ang dapat ilabas mo lang sa bibig ko kung ano yung saloobin ni Bongbong Marcos. So, ibig sabihin ba yung sinasabi mo nanggaling kay Bongbong Marcos? So, ibig sabihin, pinagtatanggol nga ni Bongbong Marcos yung pinsan niya. Akala ko ba walang sisinuin dito sa investigasyon na ginagawang ng ICC yung tinatag niya? Pero ba't parang ang dating isinasalba niya na rito kagad si Romualdez? Yan ba yung dahilan kung bakit nag-resign kagad si Mayor Magalong na maging advisor at independent investigator dito sa ICI na to? So, yan ba yung rason? So, mukhang ganun na ngayon nangyayari kasi isinasalba na kagad dito eh. Tandaan ninyo, itong si Manang Claire Castro, spokesperson ng presidente. So, lahat ng lalabas sa bunganga niya, yun yung gusto iparating ni Bongbong Marcos. So, kung yung punto niya rito, inaabsuelto niya o dinidepensa niya dahil hindi pa nga naman guilty beyond reasonable doubt si Romualdez. So, wala pang yung puro akusasyon pa lang yung nangyayari dito kay Romualdez.
kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Sa privilege speech kahapon ni Escudero, itinuturo niyang mastermind si Romualdez sa mga akusasyon laban sa kanya at sa Senado kaugnay ng flood control projects. Sarswela lang daw yan ni dating House Speaker. Ang talumpati na yan ni Escudero, pinanood ng personal ni VP Sara. Tila nag-cheer pa ang bise matapos magsalita si Escudero. Kinamayan din si Senador Cheese ng mga kapwa-senador, kabilang si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sus, plastikan lang naman itong ginagawa dito ni Panfilo Lacson. Pero deep inside yan, galit na galit yung Escudero kasi talagang binanatan niya si Romualdez at lahat ng kumakampi kay Romualdez, binanatan din niya. Siyempre, pinagkaano niya rito parang pinagtatakpan niya si Romualdez. So, kasama siya dun sa mga hinagupit ni Tonitis Escudero. Tapos, kakamay kunyari. So, nakikipagplastikan lang to si Senador Pinky Lacson. Pero parang may pinatamaan si Lacson sa isang post. May kasabihan daw na the loudest one in the room is the weakest. Wala siyang Diba? Yan. Tapos, katapos ng insidente na yan, magpo-post siya sa social media ng ganyan na magpapasa rin siya. So, ibig sabihin ba, natatakot na makipag-diskusyon sa mga nag-aakusa sa'yo? Hindi mo kaya si Senator Marcoleta, dadaanin mo sa pagpo-post na ganyan. So, ibig sabihin ba, naiipit ka na sa ginagawa ni Marcoleta, hindi mo kayang sagutin, kaya diyan kaya lang tatakbo sa social media. So, wag kang ganun, Senator Lacson. Bilib pa naman yung marami sa iyo na bumoto sa iyo dahil dati kang pulis, dati kang PNP chief. Ang alam nila, matapang ka, tapos aatrasan mo si Marcoleta at magpo-post ka na ng ganyan. Dahil siyempre, kung diyan ka magpo-post, makakakuha ka ng sentimiento, daanin nyo sa plenary session, yung mga sinasabi mong ganyan, huwag ka magparinig na lang. Diretsuhin mo. Kagaya ni Marcoleta, dinidiretso si Romualdez. Kagaya ni Jesus Escudero, dinidiretso si Romualdez. Si Marcoleta, tinuturo ka na minamanipula mo yung investigasyon. So, huwag ganun. Gayahin mo si Marcoleta, maging mas matapang ka doon kay ex-Marine Gutesa. Gayahin niyo po siya. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.